balita ngayong tanghali. Special elections upang punan ang nabakanteng pwesto ng napatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. posibleng isagawa sa Disyembre ayon sa Commission on Elections. Mababang meal, medical allowance ng mga persons deprived of liberty tinalakay sa budget hearing ng Department of Justice sa Kamara. Team USA at iba pang koponan nakalahok sa 2023 FIBA World Cup. Dumating na sa bansa. Burol ng labi ni Department of Migrant Workers, Secretary Susan Tutz Ople, bubuksan sa publiko simula mamayang hapon. Mensahe ng pagkikiramay at pagdadalamhati sa pagpanaw ng kalihim bumuhos. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 23, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magamit agad ang pondo na inilaan para sa fuel subsidy ng mga operator at driver ng public utility vehicles. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, kinausap na nila ang Department of Transportation tungkol dito. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 3 billion peso fuel subsidy para sa public utility vehicle o PUV operators at drivers sa gitna ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, nais kasi ng Pangulo na kung may nakalaang pondo para sa partikular na programa ay dapat itong magamit kaagad. Siyempre po si Presidente pag gusto po niya pag nasa budget po kailangan magamit kaagad. So, yun po. Sana po mailabas namin kaagad pag meron na po yung requirement per GAA. Kaya naman ayon sa kalihim, kinausap na niya si Transportation Secretary Jaime Bautista ukol sa Joint Memorandum Circular o JMC na kinakailangan upang mailabas agad ang budget. Yes po. In fact, when Secretary Bautista called me last week, sinabihan na po namin siya that kailangan matapos na po nila yung yung JMC nila. And then, wala namang masyadong amendment dun sa JMC nila. I think they can use the previous JMC yata eh. And then, sign it. And then submit to us. We will release the budget. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng magtuloy-tuloy pa ang ipinatutupad na oil price hike ng mga kumpanya ng langis hanggang sa buwan ng Disyembre ngayong taon ayon sa Department of Energy. Ito ay kung hindi pa rin matutugunan ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ang malaking kakulangan sa produksyon ng langis. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Wala pang nakikitang posibilidad ang Department of Energy na maaaring bumaba na ang presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Paliwanag ng DOE, ngayong Agosto, umaabot na sa halos 2.8 million barrels per day ang kulang sa oil production sa international market. Bunsod ng ginawang pagbabawa sa produksyon ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ayon kay Attorney Rino Aban, Director ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, kung hindi pa rin bababa ang demand sa langis, posibleng magtuloy-tuloy pa hanggang sa Disyembre ang oil price hike. Ngunit kung matutugunan sana ng OPEC ang kailangan sa produksyon ng langis, ay posibleng magkaroon ng rollback sa mga susunod na buwan. Unfortunately, itong bear months, ito po yung mga months kung saan tumataas naman po ang demand. So, ang tsansa na lang po natin kung ganun po ang maging trend pa rin hanggang ngayon, dire-diretso pa rin ang taas ng demand, ay kung maibabalik na lang po ng OPEC Plus ang tinatanggal niyang almost 1.5 to 2 million. Ganun din naman po ang halos ang kakulangan sa daily production na nakikita natin. Samantala, pinag-uusapan na ngayon ng DOE ang Joint Memorandum Circular na kailangan ng Department of Budget and Management upang ma-release na ang nasa 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. Isa ito sa nakikitang solusyon ng pamahalaan upang matulungan ang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
Gayon din ang patuloy na pakikipagnegosasyon sa mga oil company para magbigay ng fuel discounts sa mga motorista. Nire-review na po yung GMC, no? Joint Memorandum Circular para ma-implement na po yung binigay ng Congress na around 3 billion pesos para sa Pantawid Pasada program for this year, 2023. Aside from the government subsidy through LTFRB, DOTR, meron po tayong private sector na mga promo programs. That's a reduction in price per liter from 2 to probably as high as 4 pesos per liter. I-avail din po yun. Sa datos ng DOE, sa ngayon ay umaabot na sa 73 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 67 pesos ang diesel, habang nasa 79 hanggang 80 pesos na ang presyo ng kerosene. Kung susumahin, aabot na anila sa 8 hanggang 10 piso ang itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa loob ng nakalipas na 7 linggong magkakasunod na oil price hike. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang naihain ang petisyon para humiling ng 5 pisong dagdag pasahe sa jeep ng ilang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero paglilinaw ng mga transport groups, staggered basis o uutay-utayin ang hirit nilang dagdag pasahe. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Ang proseso po niyan, kung mag-grant yung 1 peso, yung 4 pesos hihiringan po yung schedule for hearing ng board. At yan po medyo matagal na talakayan. Naihain na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng grupong Pasang Mazda, Altodap at Akto ang kanilang petisyon para humiling ng dagdag pasahe para sa mga tradisyonal at modernong jeep. Nakasaad sa petisyon ang hirit na 5 pisong dagdag pasahe ng mga transport group. Gayunman ipinaliwanag ni Pasang Mazda President Obet Martin na nais nila itong gawin ng staggered basis o utay-utayin ang pagpapatupad depende sa magiging desisyon ng LTFRB. Pero urgent na iniaapela ng mga transport group sa LTFRB ang pisong provisional fare at ang dagdag na pisong pasahe sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Kanya itong ginawa naming fare increase neto na piso provisional kung sakali at mag-normalize ang presyo ng ating petroleum product in the near future, pwede ho namin i-recall to at ibalik doon sa talagang pamasahe. Nangangamba ang presidente ng Altodap na maaaring pumalo pa ng hanggang 80 pesos ang presyo ng diesel hanggang sa buwan ng Disyembre. Kaya't para sa kanya ay makatuwiran lamang ang hinihingi nilang 5 pisong dagdag pasahe. Ay nasaan din po namin, mukhang hanggang December po, mukhang ang pagkakaalam po, ewan ko lang po kung gaano katotoo to, naaabot po ng 80 pesos per liter hanggang December ang diesel. Imagine, kung aabot po tayo ng ganon, sobra na pong kawawa ang ating mga katsuperan at mga driver natin. Sa ngayon, hinihiling lamang ng mga grupo na maipatupad muna sa NCR ang fare hike at hindi pa kasama sa Central Luzon at sa Calabarzon Region. Batid umano nila na sa NCR pa lamang naaaprubahan ang wage hike ng mga manggagawa. Pero sa mga susunod na pagkakataon ay maghahain na rin sila ng fare hike petition sa Region 3 at Region 4A. Samantala, inumpisahan na rin ng LTFRB ang pagdinig sa petisyon ng 4 pang transport groups na nauna ng naghain para humiling ng 2 pisong taas pasahe. Para sa ilang commuter advocate, masyadong mabigat ang hinihinging dagdag pasahe ng mga transport group. Isa sa mga basihan namin ay magkakaroon po ito ng malaking impact sa inflation. Dahil kapag nag-increase ng pasahe at ganun kalaki, siyempre, ang mga pasahero, mga nagtatrabaho, hihingi ng increase sa sahod. Pero para naman sa grupong National Center for Commuter Safety and Protection, makatuwiran lamang ang hirit na dagdag pasahe sa jeep. Ayon sa presidente ng grupo na si Elvira Medina, mas kailangan ng mga public transport na kumita upang maipagpatuloy ang kanilang pamamasada. Kung sila po ay hindi na talagang makalabas, mas higit kaming mahihirapan.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng Bureau of Plant Industry ang pag-aangkat ng nasa 5,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas. Ayon sa BPI, layon nito na panatilihin ang sapat na supply ng produkto at maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Kailangang maparating ang aangkating sibuyas hanggang sa buwan ng Setyembre. Hindi pa masabi ng Department of Agriculture kung masusundan pa ang importasyon. Nauna nang inaprubahan ng DA ang pag-aangkat ng puting sibuyas. 2 silid-aralan ang nakatakdang ipagkaloob sa Barangay Tanquigan, San Fernando, La Union bilang bahagi ng Pacific Partnership 2023. Mula sa San Fernando, La Union, may report si Alan Manansala live. Alan, kailan ibibigay itong 2 bagong silid-aralan dyan at bakit classroom ang napili nilang i-grant? Target ng US Naval Force, gayon din ng Philippine Army na matapos itong konstruksyon ng silid-aralan ngayong katapusan ng buwan ng Agosto. Ito kasi ang kailangan talaga din dito sa paaralang ito ng Tanquigan Elementary School. Kaya 2 room collapse ang kasalukuyang itinatayo ng 548 Engineering Construction Battalion ng 51st Engineer Brigade, Philippine Army at US Naval Mobile Construction Battalion 3 dito sa Tanquigan Elementary School ng Barangay Tanquigan, San Fernando, La Union. Bahagi ito ng Pacific Partnership 2023 na binuksan kahapon. Kung dati, may 7 classroom lang para sa 160 estudyante ang Tanquigan, sa tulong na rin ng PP23, madadagdagan ng 2 room ang kanilang school. Malaking bagay ayon kay Ginoong William Tobera, ang principal ng paaralan, ang kaloob na ito ng US-led mission. Naglalayong itong palakasin ang mga kakayahan ng mga kalahok pagdating sa humanitarian assistance at disaster relief o HADR. Narito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Major Al Antonio Pueblas, ang acting chief ng NOLCOM PAO. Ang laki talaga ng advantage on the part of the host nation, tayo yon, yung bansang Pilipinas. Because aside from that, na we receive resources, we receive yung expertise nila na ituturo sa ating responders. Basically tayo, kasama na rin po yung other uniform agencies and yung LGU, yung non-government organizations din na dito sa localities. Pacific Partnership ay nakatuon sa pagpapahusay ng kahandaan at interoperability sa 5 partner countries ng Indo-Pacific. Ang ehersisyo ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng HADR, kabilang na ang pagsasanay sa paghahanap at pagsagip, mga programang medical at dental civic action, mga proyekto sa engineering, katulad nga niyan ng pagtatayo ng paaralan dito sa Tanquigan, at isang culminating na senaryo ng pagtugon sa mga lindol, tsunami at anumang iba't ibang uri ng sakuna. Narito at pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Captain Claudine Calori, ang Mission Commander ng US Navy. And see what works best between what we can provide, because we want to meet the needs of the city. Yeah, we want to make sure that we're able to provide what you're looking for. So, ngayon nga ay kasalukuyan tayo nandito sa Tanquigan Elementary School at makikita natin dito sa aking likuran. Ito yung mismong paaralan na tinatayo dito. Isang building to, pero composed of 2 room collapse. Makikita nyo, dito sa likuran yung kung paano magtrabaho yung Amerikano, yung mga Pinoy, nandyan. Kahit mga babaeng Pinay, nandyan, yung mga Pinay, nandyan, katulong sa pag-aayos at pag-construct. At maliban dito, sa Tanquigan Elementary School, meron din silang gagawing renovation sa mga paaralan like sa Barangay Dalyangan o Dalyangayan at gayon din sa Santiago. Yun ay target nila tapusin sa loob ng 7 araw na lang nalalalabi dahil sa August 30 ang magiging opisyal ng turnover nitong mga paaralan na ito. Ella.
Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Dinidinig ngayon sa Senado ang kahandaan ng mga eskwelahan sa bansa para sa nalalapit na muling pagbubukas ng klase para sa school year 2023 to 2024. Dito, sinabi ng Department of Education na daan-daang libo pa rin ang kulang na classrooms sa buong bansa. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Arlene, ano yung plano ng DepEd para matugunan yung classroom backlog at magkano yung kakailanganing budget para dyan? Ayon sa Department of Education o DepEd, aabot sa 159,000 ang kabuoang kulang na silid-aralan sa buong bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ngayong umaga, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na kasama na rito ang nasa 440 na damaged classrooms. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairperson Sherwin Gatchalian, sa DepEd schools na may congested classrooms, 32% sa kinder to grade 6 ang lagpas sa ideal na classroom to student ratio. 41% ang congested sa junior high school at 50% sa senior high school. Tinatayang aabot sa 397 billion pesos ang kabuuang budget na kakailanganin para mapunan ang 100,000 backlog. Pero kulang na kulang ang pondo na nainilalaan para rito. Paliwanag ng DepEd na sa 10 bilyong piso lamang ang pondo para sa pagpapatayo ng classrooms ngayong taon na kaya lamang makapagpatayo ng mahigit 7,000 classroom. At tinatayang nasa 10,000 piso lamang din ang ipinanukalang budget para sa pagpapatayo ng classrooms para sa susunod na taon. Bilang pansamantalang tugon, pinagtutuunan niya ngayon ng pansin ng DepEd ang mga congested classrooms sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities na kasalukuyang nagpapatupad ng 3 shifts ng klase. We are looking at the disadvantage of having 3 shifts. That is why we are also prioritizing these particular schools so that we can go down as low as 2 shifts only for this particular school, so as not to compromise or to sacrifice the instructional time or the time of the learners inside the classrooms. Aga iminumungkahi naman ni Senator Gatchalian na pag-aralan ang voucher system para ma-decongest ang mga pampublikong paaralan sa bansa. I'll tell you upfront, the 400 billion is impossible to allocate. But maybe we can allocate a few more for voucher system to decongest some. Some of the schools that are experiencing 60 students to classroom, even I heard even more. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kaugnay ng Balik Eskwela. At yan muna ang update, balik sa aga. Maraming salamat, Arlene Delgado. Inianunsyo ngayon ni Makati City Mayor Abby Binay na nakakuha sila ng approval mula sa tanggapan ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na mamahagi ng school supply sa mga estudyante mula sa 14 na paaralan na sakop ng EMBO barangays. Ito ang mga eskwelahan na apektado ng agawang teritoryo sa pagitan ng Makati at Taguig City. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Binay na aabot sa 45,000 mga estudyante mula sa EMBO schools ang mabibigyan ng libreng gamit pang-eskwela mula sa Makati. Nauna na ring pinagtalunan ng 2 lungsod ang pamamahagi ng school supplies sa mga estudyanteng sakop ng EMBO barangays, bunsod ng issue sa pinagtatalunang teritoryo ng Makati at Taguig. Nakasala ngayon sa House Committee on Appropriations ang Department of Justice upang pag-usapan ang paanukalang pondo ng departamento para sa taong 2024. At sa pagtatanong ng mga mambabatas na pag-usapan ang anilay mababang meal at medical allowance ng mga persons deprived of liberty o PDL. Mula sa House of Representatives, ang iba pang detalye ihahatid ni JP Nunez live. JP, nasa magkano ba yung inilaang budget ng DOJ para sa meal allowance at medical allowance ng mga PDL? Aga, ayon nga sa Department of Justice, walang naging pagbabago doon sa request nilang budget para sa meal allowance at medical allowance ng kada person deprived of liberty o PDL. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla,
70 pesos pa rin ang meal allowance ng mga PDL at 15 pesos ang medical allowance. Sa interpellation ng budget hearing sa Kamara ngayong araw, ito yung tinanong ni ACT Teachers Party List Franz Castro dahil nga mababa pa rin yung budget na ito gayong patuloy ang pagtaas ng inflation. Ayon naman sa DOJ, nag-request sila sa Department of Budget and Management na itaas na sa 100 pesos ang meal allowance ng mga PDL habang 30 pesos naman ang medical allowance. Pero hindi ito naaprubahan ng DBM. Ayon pa kay Secretary Remulla, nasa 23 billion pesos ang kanilang request para sa decongestion ng Bureau of Corrections pero hindi rin ito napagbigyan dahil umano sa limitadong budget. Samantala, ilan pa sa tinalakay sa budget hearing ang concern ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na paglaanan ng pondo ang mga CCTV sa Bucor o sa Bureau of Corrections at body-worn cameras na gagamitin ng mga uniformed personnel. Ayon sa DOJ, mayroon namang budget proposal na 100 milyong piso para sa mga CCTV pero walang nakalaang budget sa mga body-worn cameras. Ipinanawagan naman ng mambabatas na dapat ay mapaglaanan ito ng pondo para na maaaring magamit ng mga jail guard sa Bucor. Sa ngayon, patuloy pa yung budget deliberation sa Kamara at pagkatapos sumalang ng DOJ ay sasalang naman mamayang 1:30 p.m. ang Commission on Higher Education o CHED. Yan muna ang ating latest live mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Dumating na sa bansa ang mga koponan na kalahok sa FIBA World Cup 2023. Kabilang narito ang Team USA na kinabibilangan ng NBA players. Pinangungunahan ang Team USA ni head coach Steve Kerr at ng Filipino-American na si Coach Eric Spoelstra. Lumapag ang sinasakyan nilang eroplano sa Manila Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 kahapon ng alas 10 ng umaga. Dumating na rin ang mga koponan ng Italy, Puerto Rico, Greece at Serbia kagabi. Nauna rito, dumating na rin ang basketball team ng Angola, Dominican Republic, Mexico, Egypt at USA. Gaganapin sa MOA Arena sa Pasay City at Philippine Arena sa Bulacan ang opening ng FIBA World Cup sa August 25, 2023. Ipatutupad pa rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme sa Metro Manila sa August 25. Ito'y kahit pa idiniklara ng Malacanang na holiday o walang pasok sa araw ng Biyernes upang bigyang daan ang opening ng FIBA World Cup 2023 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa MMDA, magdideploy sila ng nasa 1,300 mga traffic law enforcers na magmamando ng trapiko sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kung saan dadaan ang convoy ng mga manlalaro at delegado para sa FIBA World Cup. Samantala, sa kaugnay na balita, pinaalalahanan ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX ang mga manonood ng opening ng FIBA World Cup sa Biyernes na dumaan sa Ciudad de Victoria exit. Ayon sa NLEX Management, ipatutupad sa nasabing toll plaza ang 100% RFID system at walang cash lane na bubuksan. Asahan na rin nila ang mabigat na trapiko sa lugar dahil sa bulto na mga sasakyan na magtutungo sa event. Payo ng NLEX Management sa mga motorista, planuhin ng mas maaga ang pagbiyahe dahil sa inaasahang traffic sa expressway sa Biyernes. Nag-abiso ang NLEX Management na magkakaroon ng point-to-point premium shuttle buses na maghahatid ng mga manonood sa opening ng FIBA World Cup 2023 na gaganapin sa Philippine Arena sa Biyernes. Ayon sa NLEX Management, nakaistasyon ang mga point-to-point buses sa may PITX, Mall of Asia Arena, gayon din sa may Juan Ayala Bus Terminal. Mayroon ring nakapwesto sa may BGC Market Bus Terminal, maging sa SM City Mega Mall, Araneta City, Trinoma, SM City North,
Cloverleaf, Ayala Mall Bus Terminal. Maging sa SM Baliwag, Pampanga at Clark. Aalisin ang mga naturang bus ng alas 11 ng umaga at alas 12 ng tanghali, habang may early schedule rin sa hapon mula alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Matagumpay nang naihatid ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang mga supply para sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. Nagpasalamat naman ang sandatahang lakas sa malaking suporta ng publiko sa mga sundalo. Narito ang report ni Alan Manansala. Magkatuwang na naihatid ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang mga supplies para sa mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon. Gamit ang chartered vessels ng Uniza May 1 at 2, sinamahan at binantayan ng BRP Cabra at BRP Sindangan, matagumpay na naisagawa ang rotation and resupply o RORE mission. August 5 nang bigong maihatid ang supply na dala ng sasakyang pangdagat ng Pilipinas matapos itong mabasa ng bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Kinilala naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang determinasyon at profesionalismo ng AFP at PCG sa ginawang misyon sa Ayungin Shoal. Ang kanilang ginawang sakripisyo umano ay tatanawing utang na loob ng sambayanang Pilipino para mabantayan at mapangalagaan ang soberanya at karapatan sa pagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Nagpaabot din ng kanyang pagbati si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa ginawang pagpapahalaga na ibinigay ng Philippine Coast Guard para sa RORE mission at nangako na patuloy na babantayan ang kaligtasan ng sambayanang Pilipino. Nagpasalamat din ang AFP sa suporta ng publiko na nagbibigay inspirasyon sa mga sundalong sinusuong ang panganib sa pagbabantay sa ating teritoryo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kawalan ng dalaw at sobrang pagkainip umano ang nagtulak sa Persons Deprived of Liberty o PDL na si Michael Angelo Cataroha para tumakas mula sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Itinanggi rin ito na may tumulong o kasabot siya sa pagtakas sa kulungan. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Iniharap sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa Bureau of Corrections o Bucor kahapon ang inmate na si Michael Angelo Cataroha. Nais malaman ng komite ang mga detalye kung paano ito nakatakas mula sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Sinabi ni Cataroha na kaya siya tumakas ay dahil walang dumalaw o bumisita sa kanya. Meron ba nagbuto sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kung saan loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Program ko yan po. Ha? Program ko yan po. Wala po lalaw. Dahil umanong sa sobrang inip noong July 7 ay tumakas ito sa pamamagitan ng pagpasok sa ilalim ng garbage truck hanggang makalabas sa New Bilibid Prison o NBP. Wala umanong nagtulak o tumulong sa kanya para pumuga. Paano mo nalaman na ito? Sisis ka na? Hinit mo ko kailalim eh. Ako kalikulan eh. Alam mo, sisis na yun? Opo. Bakit mo nalaman sisis? Wala dahil natin. Samantala, kasalukuyan namang nag-iimbestiga ang Bucor Board of Inquiry o BOI hinggil sa insidente. Ayon naman kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., mahigit sa 10 jail guard ang kanyang inalis muna sa pwesto dahil kasama sila sa iniimbestigahan. Pwedeng negligence. Pwede sila matanggal sa trabaho o sa serbisyo. Ilan po lang yung relieve na jail guards? Maabot ng mga, hindi ako sakto, no? 10 hanggang 15 na mga dapat managot dito. Kasi meron tayong keeper, tapos may overall keeper, tapos meron pa tayong commander of the guards, and then of course yung superintendent dito sa maximum. Inaasahang ilalabas ng BOI ang kanilang report pagkatapos ng 2 linggo. Isa sa lalamanin nito ay kung sinong mga opisyal ng Bucor ang dapat managot sa pagtakas ni Cataroha. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ikinulong sa Senado ang 2 sa 6 na miyembro ng Navotas City Police na sangkot sa pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Baltasar dahil sa pagtangging sumagot sa mga mambabatas. Narito ang report ni Herlene Delgado. Ipinakontempt ng Senado ang team leader na si Police Captain Mark Joseph Carpio dahil sa tila pabago-bagong sagot kaugnay ng pagkakapatay kay Jemboy Baltasar noong August 2 sa Barangay NBBS Navotas City dahil sa umano'y mistaken identity. Ayon kay Captain Carpio, may isang informant umano ang nagturo na nasa isang berdeng bangka sa gitna ng ilog ang tinutugis nilang si Reynaldo Bolivar na sospek sa isang pamamaril. Kahawig umano ito ng biktima na si Jemboy, ngunit kalaunan sa pagdinig, sinabi nitong tanging si Sunny Boy lamang na testigo sa pamamaril kay Jemboy ang nakita nila sa bangka. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. Kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulanan ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy bilang warning shot. Sir, lalong lumalabo po. Ipinakulong din sa Senado si Police Staff Sergeant Jerry Maliban na itinuro naman ni Carpio na unang nagpaputok ng baril sa tubig. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jemboy, saka ka nagpaputok sa tubig? I invoke my helping recommendation, Your Honor. Ay, nako. Ano ka, idol mo si Mayo? Ha? No, Your Honor. Sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa opiskal na po yung kaso, Your Honor. Suwat ko na sa piskal yung kaso nyo. Gusto mong ihinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. Lumabas din sa pagdinig na nadismiss na pala sa serbisyo si Maliban dahil sa grave misconduct at serious irregularity noong 2020 at may pending pang kaso na robbery extortion. Tanong tuloy ng mga mambabatas bakit nasa aktibong serbisyo pa rin si Maliban at nakasama pa sa sensitibong operasyon. Depensa ni Maliban, inaapela pa ang kanyang kaso sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pero Your Honor, nakaimar po ako noon, Your Honor. Bali, ano yun, sir, Your Honor, hindi naman po talaga ako yun. Yung kanyang kaso ay hindi rape, hindi pambubugbog, kundi robbery extortion. Ibig sabihin, magaling mag-produce ng pera ito. Kaya kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan to. Itinanggi naman ng tinanggal na hepe ng Navotas City Police na may alam siya sa estado ni Maliban. Unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya at nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Navotas City Police Station. Ayon ng NAPOLCOM na hindi na dapat inilalagay sa aktibong serbisyo ang mga pulis na may nakabinbin pang kaso. Ngunit mayroon umanong opinyon ang Office of the Solicitor General kung saan maaari pa rin manatili ang isang pulis na may kaso habang inaapela pa ito. Kung mayroong mga appealed cases yung mga PNP, hindi na dapat idinideploy sa ganitong usapin. Exactly, Mr. Doon lang po Chair. ng kulang. Kasi nga, binigyan natin ng due process yung mga tao, subalit huwag mo nang ipalaot. Lalo't lalo na ang kaso niya robbery extortion. Kaya nagagalit din kami, talagang dapat dismissin. Aminado naman ang pamunuan ng pambansang pulisya na nagkaroon ng paglabag ang mga miyembro ng Navotas Police gaya sa Police Operational Procedure, Internal Discipline at Polisiya sa Command Responsibility. Kung ako po ang tatanungin, masasabi kong ito ay malinaw na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan kung kaya hindi namin palalampasin ang mga kasong ito. Hindi po kami papayag na yung mga nadidismiss ay nakakabalik pa. We will tag and hold the salary of erring PNP personnel. Sa totoo lang, nahiya kami sa kabila ng itinaas ng sweldo ng pulis, actually na doble po, ay may ilan pa ding hindi nakukontento at sumasangkot sa anomalya, krimen at pang-aabuso. Isasagawa ang susunod na pagdinig sa August 29. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan
Pinayagan sa Commission on Elections sa mababang kapulungan ng Kongreso na magsagawa na ng special elections sa ikatlong distrito ng Negros Oriental upang mapunan ang nabakanting pwesto ng pinatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may tugon na ba ang COMELEC sa panawagan na ito ng liderato ng Kamara at kailan ba posibleng gawin ang special elections? Magandang tanghali, Ella. Ayon naman sa COMELEC, sila ay nakahanda anumang panahon o nakahanda silang magsagawa ng special elections dahil ito ay kanilang mandato. At sa pahayagan ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari nilang isagawa, Ella, ang special election diyan sa ikatlong distrito ng Negros Oriental sa December 2023 o bago matapos itong taon. At matapos ngang mapatalsik sa Kamara si Arnie Teves, ipinag-utos ng mababang kapulungan ng Kongreso na magkaroon ng special election sa distrito na nabakante ni Teves. Pinagtibay ng House Resolution number 1212 ang nabakanting pwesto ng dating mambabatas. Kaugnay nito, sinabi naman ni Garcia na pinakamaaga na pwedeng nilang gawin ang special election doon sa Negros ay sa December. Sa isang panayam, nilinaw ni Garcia na hindi na maaaring isabay sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang eleksyon, ang special election sa October 30. Ilang linggo na lang anya ang natitira at BSKE na, kaya kapos na sa panahon para sa paghahanda. Kasama na rito ang pag-iimprinta ng mga gagamiting balota. Gugugol din anya, Ella, ng nasa 30 hanggang 40 million pesos ang COMELEC gaya ng ginawang special elections sa Cavite para naman sa nabakanting pwesto ni DOJ Secretary Crispin Boyeng Rimulya. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Inihayag ng Commission on Elections na itinaas na sa 10,000 piso ang matatanggap na honoraria ng mga poll worker na magsisilbi sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang dagdag honoraria ay mula sa savings ng komisyon. Mula sa nakaraang 5 hanggang 6,000 piso, ngayon ay magiging 10,000 piso na ang matatanggap na honoraria ng chairman ng Electoral Board at 9,000 piso naman sa electoral members. Bukod dito, sinabi rin ng COMELEC Chair na makatatanggap ng karagdagang 2,000 piso ang mga poll worker na magsisilbi sa gaganaping plebisito sa Bulacan. Pinayuhan ni Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia ang mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na bantayan, i-report at kasuhan ang kanilang mga katunggali na mga ngampanya bago ang campaign period. Ayon kay Garcia, pati pagsayaw sa TikTok at pamimigay ng ayuda ng mga incumbent officials ay pinagbabawal ng COMELEC. Layo nitong maging patas para sa lahat ng mga kandidato at parating sa halalan. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidato na maagang mangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi napapayagan maging ang pagtitiktok kapag nakapag-file na ang mga ito ng COC. Maaari lamang ang pangangampanya simula sa October 19 hanggang 28. Kahit anong sabihin nila, kahit kunyari, pasayaw-sayaw doon, pa-TikTok dyan, yan po ay pangangampanya. Wala namang kadahilan na magta-TikTok at magsasayaw, lalo't kandidato ka na. Pigilan lang ang sarili, yun lang po ang gusto natin sabihin. Just to equalize everything. Yun naman po ang purpose, kaya nga kahit yung pag-distribute po ng ayuda, ipinagbabawal natin sapagkat hindi po tama yun. Lalo pat siya ay maaaring pumabor sa isang incumbent. Payo ni Chairman Garcia sa ibang politiko, bantayan ang maagang pangangampanya ng kanilang mga kalabang kandidato. Bantayan na lang po yung mga magkakalaban, i-report at filean niyo po ng kaso. Yung may mga ganyan, ibig sabihin, engage po sa premature campaigning, yung mga kalaban po ninyo. Sino man aniya ang mahuhuling lumalabag sa mga alituntunin na ipinatutupad ng COMELEC, kabilang ang early campaigning ay mahaharap sa kaso.
1 to 6 years imprisonment plus disqualification po sa pagtakbo. Kahit po manalo sila, the COMELEC will retain jurisdiction and therefore, kahit manalo sila, pwede pa rin namin silang tanggalin sa pagiging chairman, kagawad o SK o kagawad ng Sangguniang Kabataan. Mag-uumpisa ang filing ng Certificate of Candidacy sa August 28 hanggang September 2, habang ang election period naman ay sa August 28 hanggang November 29. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagsusuotin ng body-worn camera ang mga pulis na itatalaga sa mga checkpoint ng Commission on Elections. Ang COMELEC checkpoint ay sisimulan kasabay ng pag-uumpisa ng election period sa August 28. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, bakit kailangan na naka-bodycam yung mga pulis na magbabantay sa checkpoints na itatalaga ng COMELEC? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nais makasiguro ng Philippine National Police na hindi malalabag ang karapatan ng mga motorista na dadaan sa COMELEC checkpoint at sa pagsisimula yan ng election period sa August 28. Kaya naman ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan, pagsusuotin ng body-worn camera ang mga pulis. Bukod dyan, proteksyon din aniya ito sa mga pulis laban naman sa mga abusado ding mga motorista. Kahapon nga, Aga, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakasabay ng pagsasagawa ng checkpoint ng PNP ay magpapatupad din sila ng money ban 5 araw bago ang halalan. Kaya naman bukod sa mga baril, iligal na droga at iba pang kontrabando, isasama na ng mga pulis sa panghuhuli sa ang mga magdadala na mahigit sa 500,000 pisong halaga ng pera. Layo nito ayon kay Chairman Garcia na maiwasan ang pamimili ng boto para sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan election sa October 30. Exempted naman daw, Aga, sa gagawing panghuhuli ang mga may maipapakitang dokumento na lehitimo ang pagdadala nila ng malaking halaga ng pera. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Isang malungkot na balita. Pumanaw na po si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Tutz Ople kahapon. Nagparating naman ng pakikiramay sa pamilya at pakikidalamhati ang iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, kabilang na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, isang malaking kawalan ang pagpanaw ng kalihim na itinuturing niyang kaibigan. Narito ang report ni Bernadette Tinoy. Matapos kumpirmahin ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpanaw ng kalihim nito na si Secretary Susan Tutz Ople kahapon ng hapon, agad nagpahayag ng pagluluksa at nagpaabot ng pakikiramay ang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaibigan ng turing niya kay Secretary Ople at malaking kawalan sa administrasyon ng pagpanaw ng kalihim. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Tutz is a special person, and with a deep compassion, really, for the people that she had to care for, namely the migrant workers. And she was very, very. It's a big loss. Ang galing-galing ni Secretary Tutz. She very much followed in the tradition of Kaplas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Para naman kay Vice President Sara Duterte, nawala ng bansa na isang tunay na makabayan sa pagpanaw ng kalihim na ginugol ang kanyang buhay para sa kapakanan at pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino abroad. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ipinakita ng kalihim na ang tunay na pamumuno ay tungkol sa kabaitan at pagkamaawain. Itutuloy anya nila ang nasimulan nito sa pagtatanggol sa mga manggagawa at pag-angat sa kanilang kabuhayan. Para naman kay Senator Grace Poe, walang kapaguran sa pagtatanggol ng karapatan ng mga OFW si Secretary Ople na personal niyang nakatrabaho.
Tinawag naman ni Senator Nancy Binay na isang dakilang Pilipino at lingkod bayan ng kalihim. Ipinanganak noong February 9, 1962 si Maria Susana Vasquez Ople o mas kilalang Susan Toots Ople. Nagsilbi itong Labor Undersecretary noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Taong 2013 nang magawaran si Ople ng Trafficking in Persons Hero Award ni nooy U.S. Secretary of State John Kerry at napabilang sa Board of Trustees ng United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking noong taong 2020 at noong 2022 nang maging opisyal na kalihim ng DMW. Taong 2019 naman, kinumpirma ni Ople na na-diagnose ito ng stage 2 breast cancer at sumailalim sa breast surgery noong 2020. Nitong buwan naman ng Hulyo ay inanunsyo ni Ople na sasailalim ito sa 2-week wellness leave matapos pumanaw ang dalawa nitong nakakatandang kapatid na lalaki dahil sa lung cancer. Ngunit wala pang opisyal na detalyeng ibinibigay ang DMW sa dahilan ng pagpanaw ng kalihim. Bernadette Hinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, bubuksan na mamayang hapon ang burol ng labi ni Secretary Toots Ople sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Magsisimula ito mamayang alas 6 ng gabi at tatagal hanggang sa araw ng Lunes, August 28. Imbis na mga bulaklak, humiling ang pamilya Ople na mas makabubuti kung magbigay na lamang ng donasyon ang mga makikiramay para sa Blas Ople Policy Center. Sa ganitong paraan nila ay may pagpapatuloy ang mga napasimulang adhikain ni Secretary Ople na tulungan ang mga migrant worker. Sa mga nais pong mag-donate, maaari po itong ideposito sa Metrobank details na naka-flash sa inyong mga screen. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng isa pang Pilipino sa Maui, Hawaii, bunsod ng wildfire. Tiniyak naman ng DFA na tatanggap ng suporta mula sa pamahalaan ang lahat ng Pilipino na nasa naturang US state anuman ang kanilang citizenship status. Narito ang report ni Ray John Bolivar. Yesterday evening, may 5 pangalan na na-release ang Maui. And we also found out na yung sa 5 pangalan na yun ay isa po ang confirmed Philippine national. Isang 76 years old na lalaking Pilipino ang kasama sa panibagong nakilala mula sa listahan ng mga nasawi sa wildfire sa Hawaii. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nag-renew ito ng kanyang passport sa Philippine Consulate noong nakaraang taon. Naabisuhan na rin umano ang pamilya nito. Samantala, patuloy na bine-verify ng DFA ang pagkakakilanlan ng 2 Filipino fatalities na napaulat na nasawi. Ayon kay Assistant Secretary Paul Cortez, hindi talaga malayong madagdagan pa ang bilang ng mga kababayan nating nadamay sa sunog dahil sa laki ng populasyon ng mga Pilipino sa Hawaii. So far, ang nasabi ng Maui ay meron mga 114 na casualties, kaya lang hindi pa na-identify or still in the process of looking for their next of kin and informing the next of kin kung ano nga nangyari sa mga kaanak nila. Only then will they be able to release yung mga pangalan po ng mga confirmed fatalities. Tiniyak naman ng ahensya na tatanggap ng suporta mula sa pamahalaan ang lahat ng Pilipino na nasa naturang US state, anuman ang kanilang citizenship status. So tinutulungan po natin sila mag-rebuild ng kanilang documentation, birth certificate, marriage contract, and so forth and so on. And hopefully para sa mga kababayan natin na in Maui or in Lahaina, they slowly rebuild yung kanilang very important paperwork. Hanggang ngayon ay hirap pa rin umano sa komunikasyon sa Hawaii, kaya hinihikayat ng DFA ang mga kaanak ng mga Pilipino na i-message ang social media pages at WhatsApp ng Philippine Consulate General sa Honolulu. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito ng Pag-asa kaninang alas 3 ng umaga sa layong 570 km silangan ng Apari, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, may posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. Nakakaapekto na ngayon ang trough o extension nito sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region.
makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa mga nasabing lugar. Dahil naman sa epekto ng habagat ay parehong kondisyon din ang mararanasan sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Zambales, Bataan at Quezon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagpulo. Nagsasagawa ngayong araw ng Jobs Fair sa Baguio City kasunod ng selebrasyon ng World Cafe of Opportunities. 25 local employer at 5 overseas employers ang nakilahok sa nasabing Jobs Fair. Para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng update kay Grace Flores live. Grace, gaano karami at ano-anong mga trabaho ang inaalok dyan sa Jobs Fair sa Baguio City? Yes, Ella, nasa 4,000 trabaho ang iniaalok sa isinasagawang job fair dito sa Baguio City, mapalokal man o sa ibang bansa. Mula ito sa 25 local employer habang 5 namang employers sa overseas. Kabilang sa mga trabaho na ino-offer ay sa agriculture, retail, information technology o business process management at business process outsourcing, tourism at construction. Ang naturang job fair ay kasunod ng pagdiriwang ng buwan Agosto as White Cane Month na napagkasunduan ng mga organizers ng WACO na isama sa pagkakataong ito ang mga PWDs na may kakayanang magtrabaho. Para sa mga person with disabilities, ang lokal na pamahalaan ay naglaan din ng trabaho para sa mga may kapansanan na may kakayahang magtrabaho at nagtalaga na din ng mga interpreter para kung may mga kailangan. Bagay ito kasi alam mo naman ang importante ngayon is the skill set at yung employability. Unlike in the past na pag sinasabi natin technical, parang technical center, kailangan mag-graduate ng college. And this time talagang ang emphasis ngayon is the skill set. And most of the time, ito mga skill set, we will be able to acquire this through technical skills. Kaya may nagpapasalamat sa TESDA talaga. Samantala, sa datos ng TESDA Cordillera, mataas ang employment rate ng mga technical and vocational education and training kung saan base sa isang pag-aaral na ginawa noong Setyembre hanggang Disyembre ng 2022, ito ay nasa 82.90%. Inaanyayahan din ni Provincial Director Glenn Murphy ng Apayao Province ang mga nakapagtapos ng TVET na makilahok sa World Cafe of Opportunities dito sa Baguio Convention Center. Under this World Cafe of Opportunities na it's being held here at the National Convention Center, Baguio City, we have seen kanina na more or less we have invited kasi previously yung mga employers that are here, and we have also invited yung mga technical vocational graduates natin to they have the opportunity to be employed. Ito din ay nagsisilbing one-stop shop para sa mga TESDA graduates at alumni dahil mayroon ding business counseling, technical assistance mula sa Department of Trade and Industry, aplikasyon ng TVET, training o skills, retooling at pag-avail sa iba pang serbisyo ng gobyerno mula sa mga kalahok na ahensya. Ella, sa ngayon ay mayroon ding wellness service tulad ng haircut, massage, pedicure at manicure. At yan mo ng balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Plano ng Commission on Elections sa Albay na gamitin rin bilang polling precincts ang mga eskwelahan na kasalukuyang ginagamit rin ngayon bilang evacuation center ng mga residenteng nagsilikas bunsod ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, paano ang gagawin sa mga estudyante at mga evacuees na nasa evacuation centers kung gagamitin rin ang mga classroom bilang polling precincts? Yes, Ella, ayon sa Commission on Election o Comelec Albay, mananatili pa din sa mga eskwelahan, yung mga evacuee at mga estudyante doon sa inilagay ng DSWD na mga tent at maging makeshift na classroom para doon sa kanilang pagpapatuloy pag-aaral.
para nga dito sa gamitin sa bilang polling precinct sa nalalapit na barangay at sangguniang election sa darating na Oktubre. Bahagi ng contingency plan ng Comelec Albay ang paggamit ng mga paaralan na kasalukuyan tinutuluyan ngayon ng mga evacuees mula sa 6-kilometer permanent danger zone bilang polling precinct sa darating na eleksyon. Kung nito nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Commission on Higher Education o CHED para sa gagawing strategiya sa paggamit ng mga silid-aralan. Samantala may mga makeshift na din ng mga tent na tinutuluyan ng mga evacuee na nasa loob ng paaralan sa Albay. May mga temporary learning rooms din na tinayo ang Department of Education para sa mga apektadong estudyante. Magsasagawa naman ng information drive campaign ang Comelec upang ipaalam sa mga mayon evacuee ang ipapatupad ng contingency plan sa Oktubre. Samantala, nagsagawa ng first PJSTC o Provincial Joint Security Control Center ang Comelec at ang mga ahensya ng pamahalaan. Gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Department of Education at Philippine Coast Guard. Tiniyak ng PNP na sapat ang kanilang tauhan at buong suporta na mapatutupad ang seguridad at maayos na halalan sa buwan ng Oktubre. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Natagpuan ng mga bumbero ang mga labi ng 18 tao sa northeastern Greece kasunod ng matinding wildfire. Sinusuri pa ng mga otoridad kung mga migrante ang mga ito na pumasok sa bansa sa pamamagitan ng kalapit na border. Nadiskubre ito sa Avanta area sa Alexandroupolis City habang daan-daang bumbero ang patuloy pa rin sa pag-aapula ng mga sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong Lunes, August 21, 2 tao ang nasawi at 2 firefighters ang nasugatan sa magkahiwalay na wildfires sa northern at central Greece. Sisimulan na ng Japan bukas, August 24, ang pagpapakawala ng treated water mula sa Fukushima nuclear plant. Hiniling ng Japanese governor sa operator ng planta na umpisahan na ang preparasyon kaugnay nito. Narito ang ulat ni Kat Carriedo. Mag-uumpisa ng Japan sa pagre-release ng treated radioactive water ng tsunami-hit Fukushima nuclear plant sa Pacific Ocean araw ng Huwebes, August 24. Sa kabila ito ng pagtutol ng mga kalapit bansa. Ginawa ang desisyon ilang linggo matapos na aprubahan ng United Nations Nuclear Watchdog ang plano. Nasa 1.34 million tons ng tubig ang naipon mula nang mapinsala ang planta ng tsunami noong 2011. I-release ang filtered at diluted water pagkatapos ng mahigit 30 taon. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, ni-request ng mga otoridad sa operator ng planta na paghandaan ang disposal na mag-uumpisa ng August 24. Araw ng linggo, August 20, nang bumisita naman sa planta si PM Kishida. Batay sa Japanese government, mahalagang hakbang ang Fukushima water discharge sa decommissioning ng planta na nasa silangang baybayin ng Japan. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6 na nagsasabi, "Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.